Hello mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Pakinggan na po natin yung isang bahagi ng hearing ngayon sa Senado tungkol sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. Pakinggan po natin sila mga kababayan. We were assured that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. The Philippine government chose to surrender, chose to cooperate, chose to build the case against President Duterte for the ICC and evade the national Again, ma'am, I would laws. go back to Republic Act 9851, which recognizes international tribunals. Yes, pero nahihilo na po ang buong sambayanan. Sabi ng Pangulo, Interpol, sabi rin ng sabi ni And the Interpol, ma'am, I was one of the first persons to say that the Interpol... Alam mo mga kababayan, halatang nagsisinungaling talaga si Rimulya dito. Would be with the ICC. Ang naalala ko po si E.S. Bersamin na nagsabi... Before the ng ES said Interpol. that, I said it already before. Ay, ma'am. ganun ba? Okay po. So may Interpol. Pagkatapos, maliwanag sa certification ni Prosecutor Fadulion, Rome Statute naman ang kanyang ini-invoke. Pagkatapos, doon sa sinaunang hearing, ang SOJ natin, paulit-ulit na sinasaad na hindi ICC, kundi RA 9851 ang mahiwagang Section 17, Paragraph 2, last phrase. Tapos sabi naman, na iba na naman, naging IHL. Kahit wala namang gera. IHL in 9851, I use in the same light, ma'am. Kasi that's our version of international humanitarian law, which is Republic Act 9851. Naku naman, paano naman naging customary pati jurisdiction at procedure? Hahayaan ko na lang. Pero sabi rin, walang jurisdiction ng ICC, pero may jurisdiction sa individual at sa krimen. Naku, parang panloloko na to. Yan mismo. Tingnan mo po yung mga sagot ng justice ng Supreme Court. Hindi sana magulo to. Kung nag-withdraw tayo sa ICC, nirepeal din natin ng 9851. Hindi ho natin nirepeal eh. And it's supposed to be a companion bill. Kasi nauna pong i-pass ang Republic Act 1951 bago po tayo nag-accede sa ICC. Which means... Handaan niyo po mga kababayan, 9851. Kailangan daw, 51. hindi daw sinama pag-withdraw Nag-advise po doon sa President ICC. Duterte na umatras tayo sa ICC, hindi po binigay yung advice na i-repeal din ang 9851. Baka may maidagdag si Attorney Medina, yung constitutionalist natin, si Justice Ascuna. Ayan, sasagutin po. Na IHL ito? Sasagutin po ngayon ng sinasabi ni Rimulya ngayon ng isang Justice Acuna at si isa pang constitutional expert. Pakinggan po natin yung sagot. Di ba matatawa kayo rito? Talagang international humanitarian law, pati jurisdiction, procedure, administrative law, sakop na lahat ng IHL. Parang ang hirap naman tanggapin. Madam Chair, while This was in the previous hearing, to be fair po, not today. yes, the question is whether or not the Philippine IHL law is relevant since IHL is the law on armed conflict and there's war. That is true, but then among the crimes covered by IHL is crimes against humanity. And crimes against humanity may be committed during peacetime as well as wartime. Consequently, the Philippine IHL, although generally addressing offenses committed during war, can also address offenses committed during peacetime because, as I said, certain offenses such as crimes against humanity are by definition crimes that can be committed during wartime as well as peacetime. Yes, that is to do with the nature of the crime po, Justice. Perhaps, Attorney Medina, you can bolt in. You were present in the first hearing. Pati ba naman jurisdiction, procedure, lahat yan sakop ng IHL? The jurisdiction of the ICC remains under the concept of a complementary jurisdiction, meaning that it kicks in only if the national judicial system is genuinely unable
unable to genuinely prosecute or Tingnan mo yung sagot ni Justice Sacunya. Sabi niya, wala naman tayong war, hindi pwedeng i-apply yan. Kaya nga, nakakatawa isipin na kung bakit sinasabi ni Remulla lagi na as individual, pwede natin ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Ay sinagot siya, sinoplak siya ng isang justice. Hindi naman tayo war. Wala naman tayong gera dito. Bakit mo kailangan, kailangan natin, hindi natin kailangan ng Republic Act 198. Yun nga po ang sinasabi ko. Talaga pong halatang halata po si Boyeng Remulla dito. Napakasinungaling po talaga. Pagtakpan yan. Kasi isipin mo na lang po mga kababayan. Bakit kailangan ipadala ang isang tao? Bakit kailangan ipadala ang isang tao as a state? Hindi pwede. Pero as an individual, pwede raw. Paano nangyari yun mga kababayan? Diba? Yan. Ang sa akin lang kasi mga kababayan, parang ang gulo-gulo po ng sistema. Ang sinasabi ni Remulla kanina, bakit daw hindi isinama pag ang 198 ba yun o 195 na kay Pangulong Duterte? Bakit ganun? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pinipilit talaga ni Remulla, sinasagot siya ng isang justice, isang Supreme Court ngayon, si Asonia, na hindi wala naman tayong gera ngayon. Bakit mo kailangan i-apply yan? Diba? Pakinggan po natin yung isang sagot ng isa ni Attorney Medina naman na constitutional expert. Pakinggan po natin siya kung ano pong sagot. It's not just an international law crime. It's actually a crime in the Philippines, punishable in the Philippines. And 9851 actually provides Yes, that given the naman po person- yun, Opo, pero pati jurisdiction, pati Opo. procedure, lahat na lang naging customary law. No, that's the problem po. That if we have to comply with international law, we have to also comply with the Philippine laws. Okay, and primarily that would be the Constitution. So international obligations, yes, there's the principle of Pactus Servanda that we have to comply with international obligations, but that does not necessarily mean that we have to disregard constitutional protections under the Bill of Rights. Now, of course, there are a lot of debates going on whether or not the ICC should have jurisdiction or should we recognize the ICC. And that's precisely the point. It's not for the police. It's not for the executive branch to decide that. Ultimately, it should have been decided by a court of law because it involves the deprivation of liberty. Thank you po. Tingnan mo yung paliwanag ni Attorney Medina. Napakaliwanag po. Na kailangan po talaga dumaan tayo sa korte. Dumaan tayo sa korte. Hindi tayo pwedeng laktawan yung korte ng Pilipinas. Okay lang naman yung ipadala natin sa isang bansa yung isang tao. Pero dadaan muna tayo sa isang korte sa Pilipinas. Ang ginawa ng mga lintik na ito, ng Remulla, diniretso nila. Nasa Bill of Rights yan. Ang 198, yun ang sinasabi nito ni attorney. Pero mga expert ito sa batas. Kaya nga natin sila kinukuha yung kanilang mga opinion. Kasi katulad ng sinabi ni Justice Asonia, wala naman tayong gera. Bakit mo kailangan yun? Nasa konstitusyon niya na kailangan natin dumaan sa korte kasi gumagana naman yung korte natin. Ang ginawa nito, nila Remulla, ang sinasabi lang nito, paliwanag lang lagi nila, 198 na article of Constitution. Ang sinasabi ni Remulla, bakit daw hindi isinama? Hindi. Hindi naman kailangan kasi wala naman tayong gera dito eh. May gera ba tayo mga kababayan? Wala naman tayong gera. At sinasabi din ito ni Medina, kailangan natin dumaan sa korte ng Pilipinas. Mayroon nga batas na ganyan, pero kailangan pa rin natin dumaan sa korte ng Pilipinas kasi ang pinag-uusapan dito, liberty ng isang tao. Di ba po mga kababayan? Hindi naman po kasi pwede yun na pupunta ka rito, ang ICC,
dumampot ng isang Pilipino, dadali lang nila agad sa korte, sa kanila. Hindi pwede yung ganun, mga kababayan. Eh kung ganun, mauubos tayo rito kung ganun. Eh so bakit tayo? Wala naman, hindi naman tayo magkakaroon ng kaso ng ganun. Eh paano yung mga kayang gumawa ng mga Di ba po? Ganun ba? Sasabihin na lang nila, pagkalaban nila sa politika, pwede nilang ipatapon doon sa Netherlands. O kayo nang bahala dyan. Kasi wala namang asunto dito yan. O, di ba? Kasi nga, sinasabi ni Asunya kanina, kailangan mong, kung may kaso dito muna sa Philippines natin usgahan. Dadaan muna talaga sa korte ng Pilipinas. Yun po ang katotohanan niyan, mga kababayan. E nga itong mga to, si Remulla, patuloy pa rin siya nagtatakip sa pagkasinungalingan. Kasi ang gusto niya, as a state, hindi pwede. Pero as a individual, pwede. Pinaliwanag na nga sa kanya ng mga constitutional at saka isa pang justice ng Supreme Court ngayon. Active ito, mga kababayan. Nakaupo itong justice sa Supreme Court ito, si Asunya ngayon. Yung sinasabi niya, wala tayong gera ngayon. Bakit natin ipapadala yung isang tao? Kailangan muna, dumaan siya dito sa korte natin. Di ba po? Oh, tingnan mo si Buying, hindi na nakasagot. Kasi dalawa yung eksperto, yung sinasabi niya. Katulad ni sinasabi ni Atty. Medina, na expert sa konstitusyon. Pwede yan. Pero kailangan pa rin natin dumaan sa korte ng Pilipinas kasi ang pinag-uusapan natin ito, ang liberty ng isang Pilipino. Di ba mga kababayan? Napakalino naman nun. Ang masakit lang nitong si Remulla, talagang patuloy siya sa pinanindigan sa kasinungalingan niya. Bakit niya kailangan tumawag ng ayaw niya ng executive session? Sabi niya, inopera ng executive session. Ayaw niya ng gusto niya i-invoke executive privilege. Pati police i-invoke ang executive privilege. Bakit? Ituturo mo lang naman kung sino yung nag-utos sa inyo. Oh, di ba po? Sino ba nag-utos sa inyo na dali niyan sa Netherlands nang hindi dumadaan sa korte? Yun lang naman yung mga tanong kanina doon. Pero ang masakit, talagang pilit nilang pinagtatakpan. Alam naman natin kung sino talaga ang may utos nito. Ang gusto lang talagang malaman ng publiko, masabi nila. Para malaman ng tao kung sino nagsasabi ng sinungaling at hindi. Yun lang mga kababayan, sa totoo lang, napakasalimot nito kasi ang mga taong nang umaattend doon, nagsisinungaling na, ini-imbok pa. Katulad nung ambassador, sipin mo maghapon siyang kasama nila Torre, tinatanong siya nila Aimee Marcos at saka ni Bato. Oh, hindi mo alam na hindi dinaan sa korte yan? Hindi daw. Oh, paano nalaman niyo maghapon siya doon? Maghapon siyang kasama ng mga tao na yun. Bakit sasabihin niya ngayon hindi niya alam? Tama ba yun mga kababayan? Parang may mali mga kababayan, sa totoo lang talaga. Kaya tuloy na-contempt yun Yung ambassador na yun, na-contempt yun mga kababayan. Ayaw ko lang kung baka binawi na naman kasi parang inaariglo ni Remulla Kaya lang, mahirap sa atin ito. Naaariglo pala si Bato. Yun ang problema dyan. Mahirap talaga pag maging mahirap ka. Itong mga may kaya na nilang takpan. Ay, ako mga kababayan, wala na rin tayong magagawa. Nandun na rin po si Pangulong Duterte sa Netherlands. Ang asa atin lang, baka sa sunod na mga Pilipino na darating, may gagawin ulit nila ito sa mga kalaban nila sa politika. Hanggang dito na lang po ulit ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Don't forget po to subscribe to my channel. Deo Durano and Bing Durano, my Facebook channel, Facebook page. And both straight po tayo, PDP laban. And God save the Philippines. At shout out pala kay paring Edwin at kay Maring LB sa Tugigaraw. Marami pong salamat mga kababayan.